ating simulan ng ating panibagong book fair video, gusto kong simulan una ang aking introduction. So gusto ko makipagkilala sa inyo lahat sa nanonood sa itong video. So, ang aking pangalan ay si Moraya Janay Esprion o sa kilalang Moraya. Ako ay 14 na taong gulang at galing sa seksyon na FS o Franz Kubert grade 9. Arat na at simulan na natin. Wait, bago natin pagsisimulan natin ulit, gusto ko din ipakilala sa inyo lahat sino ang may akda sa napipili kong libro na i-recommend ako sa inyo lahat mamaya. At ito ang walang iba kundi si Norman Wellwyko. So, sino nga ba si Norman Wellwyko? Pues, alamin natin. Si Norman Wellwyko ay kilala siya sa isa sa mga prominenteng Pilipinong manunulat na kung saan nakilala at nakatanggap ng iba't ibang parangal dahil sa mga libro niyang isinulat. Siya ay lumaki sa 3 iba't ibang region ng Pilipinas at ito ay Cebu, Mindanao at Metro Manila. Siya ay pinanganak ng Oktubre 19, 1972 at nakapublish sa total na 5 libro at ito ay Mundo Manila Responde, Guerrilla, Recta at sa kanyang bagong isinulat na Migrante. Kilala si Wellwyko sa pagsulat ng mga akda na kung saan ay talaga namang namubukas ng isipan sa realidad at katiwalaan ng sistema. Ang kanyang mga akda ng Mundo Manila at Guerrilla na nagarawang Carlos Palanca Memorial Awards. Ngunit sa ngayong video ay sisipiin natin ang kanyang bago at napapanong akda na Migrante, na kung saan ito ay tungkol sa buhay ni Tony de Guzman na isang dating drug addict na napili itong nagtrabaho sa ibang bansa. Ang kwento na ito ay nagsasalamin sa realidad at karanasan ng mga kapwa natin OFW na kumakayod saan man sulok ng mundo. Base sa titulong Migrante ay nakuha ito ng may akda sa salitang migrante o sa Ingles ito ay migrants. So sa librong ito sabay-sabay natin suriin ang buhay na pinagdaanan ni Tony de Guzman bilang isang OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Si Tony ay isa sa mga milyon-milyong Pilipino na nakakalat sa buong mundo. Nagtatrabaho upang maibalik ang pera sa kanyang pamilya. Ngunit hindi tulad ng ibang mga migrante, hindi siya pushover sa trabaho at hindi nabubuhay sa takot na mawala ang kanyang visa. Nakikipag-squat sa opisina kasama ang isang Irish na nakatrabaho para makatipid. Si Tony ay nagtutulak bilang isang web designer at nakikipaglaban sa isang Scottish na boss na nangulila sa araw. Sa gabi, hinuhusgahan niya ang kalungkutan at nilalabanan ang napakalalaking pagkikipit sa pamamagitan ng alak at damo na tinitipid ang karamihan sa kanyang kinikita upang maiuwi. Ngunit ang pera mula sa lahat ng hirap sa trabaho ay tila hindi sapat. Kung hindi ito bagong telepono para sa kanyang anak na dalagita, ito ay para sa kaarawan ng isang pinsan o isang tiyuhin na nangangailangan ng pondo para sa isang negosyo. Lahat ay umaasa sa kanyang sweldo, kaya't umiwas si Tony, naghahanap ng kaunting ginhawa sa mga video call kasama ang kanyang pamilya.
paghahanap ng panandalian, kaligayahan sa skateboard sa walang laman na mga paradahan, at sumisid ng malalim sa madilim na bahagi ng Sydney, malayo sa mga magarang ilaw ng Harbour Bridge at smack dab sa mabuking suburbs. Buhay ni Tony bilang isang migrante ay nagsimulang magulo habang ang mga kaganapan ay dumating sa isang ulo, at siya ay pinilit ng harapin ang mga kahinatnan ng kanyang mga aksyon. Nung natapos kong mabasa ang My Grand Kirk na akda, ay nahihinuha ko kung gaano kaganda at talino ang mensahe na nais iparating ng manunulat na si Norman Wilwico. Isinulat ni Norman Wilwico ang nobelang ito sa ilalim ng pananaw ni Tony D. Guzman, isang Pilipino mula sa kahirapan at uring manggagawa. Ang kwentong migrante ay nakakaipit pinagdaanan ni Tony D. Guzman ay hindi lang ka ano-ano nating masasabi na ito ay madali. Kasi pinagdaanan niya ang mga mahihirap na mga gawain na sa tingin niya ay hindi niya magagawa. Pero nagagawa niya ito sa tulong ng mga nagmamahal sa kanya, ang kanyang mga pamilya na nandyan para sa kanya. At dahil meron siyang sinusuporta, ay ito ay isang itong taong ito ay nagiging base sa kanyang lakas na kakayanin niya ang mga mahihirap na pinagdaanan. So para sa akin, itong akda na ito ay naglalarawan ng mga OFW sa ibang na nagmamigrant sa ibang bansa. Sila ay naghihirap para sa kanyang mga pamilya at para sa kanilang mga anak at mga mahal sa buhay. Itong trabaho ay hindi kagaano-gaanong madali. Pero nung nabasa ko ang akda, ay napagtanto akong ay ganyan, hindi pala madaling magtutrabaho sa ibang bansa. Kasi nung meron akong nakikita na meron tayong napapanood na teleserye ba o ganito, para sa akin meron akong teleserye na napapanood, at ito ay mga MMK, mga ganyan, at nakita ko ang mga mahihirap nilang pinagdaanan na sila ay nagpinagdaanan ng mga pag-aabuso o kundi ang pang-aabuso ng sexualidad at pisikal na pang-aabuso, ganyan. At sigurado kong hindi ito kagaano-gaanong madali para sa kanila. Umaabot pa ito sa puntong na traumatize kasi sila sa kanilang mga experience doon. Nabubuntis sila dahil pinag-aabuso sila sa mga amo nila, at dumating ito sa punto na sila ay
na dumaraan sila sa puntong pagkamatay. Ganyan. Ang mga OFW ay sumasakripisyo sa, like, halimbawa, sumasakripisyo sila para sa kanilang mga anak. Pupunta sila sa Pilipinas upang, babalik sila sa Pilipinas upang maalagaan nila ang kanilang mga nagsasakit na anak, ganyan. So, hindi siya madali. Ganyan. So, meron akong i-recommenda sa inyo lahat, at tungkol ito sa karanasan na meron mga kaso sa ibang lugar, mga OFW, na karanasan ay mga kaso ito sa mga pang-aabusong sexualidad sa mga babae. So, ngayon, i-recommenda ko ito sa iyo. Librong ito tungkol sa sexuality and Filipina. Ito ay sexualidad sa Pilipinas o sexualidad ng mga Pilipino. At dahil nito, gusto kong may papakita sa inyo na itong librong ito ay malalawak mo ang iyong kaisipan at pag-intindi sa mga sexualidad na mga sexual na karanasan ng mga babaeng Pilipino. So, gusto ko itong mailawak ang iyong kaisipan tungkol nito. So, itong librong ito ay, ang titulong ito ay Sexuality and the Filipina. So, ito ay isinulat So, itong sitwasyon na ito, tungkol ito sa mga colonization at mga panahon ng mga Espanyol, kung ano ang mga karanasan ng mga babae nung ganyan na panahon, itong Spanish na panahon na isinisakop ang Pilipinas at nag-gain sila ng power sa lugar ng Pilipinas, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So, ito ay tungkol sa mga sexual na pinagdaanan ng mga babae. So, ito ay binanggit o nabanggit sa aking guro na ang mga friars o ito ay mga priest sa mga sa Spanish na period, sa Spanish colonization, na ang mga friars ay inaabuso ang mga babae noon. Sila ang mag-aabus ng mga babae dahil sila ay may kakayahan at meron silang power na gagawa nitong aksyon. So, ganyan, ito ay may mga karanasan ng mga babae na kahit ang mga pare sa Spanish colonization ay nagawa nilang mag-aabuso sa mga babae, na ang kanilang mga responsibilidad lamang ay mismong obligasyon nila ay magpahiwatig o magpakalat ng mga gospel o mga turo sa Panginoon. So, bakit nila itong ginawa? So, ganyan ang mga sitwasyon noong panahon, noong Spanish na panahon. At so, sa mga taong gustong mailawak o gustong matuto ng
o gustong matuto sa mga pangyayari noong mga colonization na panahon, o gustong mailawak ang kanilang kaisipan tungkol sa mga pang-aabuso noong Spanish colonization. Kasi tayo nakarinig na tayo sa mga pangyayari nung KKK nila Andres Bonifacio, o yung mga pangyayari na pinagdaanan ng ating mga national heroes, ganyan. So pero hindi natin alam kung ano ang mga pinagdaanan ng mga Pilipina noong Spanish na colonization. Ang ikatlo na i-recommend ko sa inyo lahat ay ito ay isang non-fiction. At dahil paparating na ang All Souls Day and All Saints Day, o kung ito ay sineselebrate ito sa Amerika o sa mga ibang bansa, ito ay Halloween. So, meron akong i-recommenda sa inyo. Ang titulong ito ay 13 Shadow Witness. So, itong libro na ito o aklat ay isinulat ni Bodjet Tan at Kaju Baldissimo na nagwagi ng Philippine National Book Award sa Pilipinas sa Best Graphic Literature. Diba? So, ano nga ba ang librong ito? So, ang buod nito ay tungkol sa istasyon ng tren ng MRT ay biglang dinadalaw ng mga multo ng brutal na pinasalang. Lahat maliban sa ika-13 na istasyon o labing tatlo na istasyon. May isang lihim na restaurant na pag-aari ng isang aswang na chef na naghahain sa mga pinakatatanging tao bilang isa ng kind ng pagkain, or one of the kind na pagkain. Ang isang sinaunang kabana na naglalaman ng isang nakakulong na nilalang ay na-unlock. Itinatago ng isang 1,000 na taong gulang na simbahan ay isang piraso ng kasaysayan ng Pilipinas na nabura sa alaala ng tao. Ang mga anino lamang ng mga lokasyong ito ay magsisilbing saksi sa mga krimen at mga paglabag. Kapag ang misteryong ito ay naging nakamamatay at nagbabanta, tawag ng mga otoridad sa nangalang 13. At dito nagtatapos ang ating book fair video. At dahil paparating na din ang Pasko, meron akong sorpresa para sa inyo.